Minsan, kahit iwasan mo ang tukso, tila ito pa ang kusang sumusunod. Hanggang sa isang araw, ikaw na mismo ang napagod lumaban. Si Mara, 28 years old, kinasal sa edad na 26. Sa simula, maayos ang lahat. Tahimik ang pagsasama, puno ng pag-asa. Ngunit nagbago ang takbo ng buhay ng pumanaw ang ina ng kanyang asawa. Isa lang huling habilin nito, huwag kailanman iwanang mag-isang ama. Dahil dito, napagpasyahan ng mag-asawa na tumira sa bahay ng biyenan. Isang taon na silang magkasama sa isang bubong. Wala namang masabi si Mara kay Papa Wenry. Maaalalahanin, bukas palad, at hindi madamot sa kung anong mayroon siya. Kung may pagkain, may bahagi sila. Kung may pera, hindi siya nagkukulang sa tulong. Lalo pang nagbago ang lahat nang magpa siyang asawa ni Mara na magtrabaho sa ibang bansa. Mag-ingat ka roon ha. Mahina ngunit puno ng lungkot ang paalala ni Mara. Aalagaan kita kahit malayo. Sagot ng asawa. Ikaw na bahala rin kay Papa ha. Alam mo namang matigas ang ulo nun pagdating sa gamot. Mahigpit ang naging yakap nila bago tuluyang pumasok ang lalaki sa loob ng airport. Pag-uwi, dalawa na lamang silang naiwan sa bahay. Si Mara at ang biyenan. Si Papa Wenry ay 61 years old. Ngunit hindi halata sa kilos at tindig. Malakas pa rin ang pangangatawan at malinaw pa ang isip. 3 linggo nang lumipas mula nang umalis ang asawa. Halos araw-araw ang tawagan nilang mag-asawa. Kumusta kayo riyan? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Ipinatong ni Mara ang cellphone sa mesa habang inaayos ang hapunan. Papa, handa na ang pagkain. Tawag niya sa biyenan. Ayos naman kami rito. Sagot naman niya sa asawa. Lumapit si Papa Wenry at naupo sa tabi niya. Nais ding makausap ang anak. Sabay-sabay silang nagkwentuhan habang kumakain. Dahil sa tawag, parang hindi ganoong ramdam ang layo. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Mara sa banyo at saka pumasok sa kanyang silid. Malalim na ang gabi. Sanay na siya mula pagkabata na magpuyat at sa katahimikan ng kwarto. Mas lalo niyang naramdaman ang kawalan ng asawa. Pinilit niyang punan ng pangungulila. Ngunit alam niyang may mga bagay na hindi kayang palitan ng pag-iisa. Habang tumatagal ang mga araw, hindi na malaya ni Mara na unti-unti na pala silang nagiging malapit ni Papa Wenry. Isang hapon, paglabas niya ng banyo, nakabalot lang siya ng tuwalya. Basa pang buhok. Sa kusina, abala si Papa Wenry sa paghihiwa ng gulay. Papa, ako na po riyan. Alok niya. Magbihis ka muna. Sagot ng matanda nang hindi tumitingin. Ako na dito. Sumunod naman si Mara. Pagbalik niya, siya na ang nagtuloy sa pagluluto. Habang naghahanda ng hapunan, nagkakakwentuhan silang dalawa. Sa mata ng iba, maaaring may kakaibang namumuo. Ngunit para kay Mara, wala naman siyang nakikitang mali. Hanggang sa naging sobrang kampante na siya sa sariling kilos. Lumalabas na siya ng kwarto nang walang suot na bra. Minsan, napansin niyang nakatitig si Papa Wenry habang sila'y kumakain. Ngunit pinili niyang ipagwalang bahala. Marami akong nakilalang babae noong kabataan ko. Wika ng matanda minsang gabi. May bahid ng pagmamalaki sa boses. Lahat sila, masayang magpapaalam. At doon, nagsimulang gumalaw mga bagay na matagal nang dapat pinigilan. Madalas ikwento ni Papa Wenry kung gaano raw siya kasikat noong kabataan niya, kung paanong madaling may nahuhulog sa kanya, at kung gaano siya ipinagmamalaki ng mga babaeng nakasama niya noon. Sigurado akong may namana roon ang anak ko. Biro pa nito minsan, may kasamang ngiting may ibig sabihin. Napatawa si Mara, pilit na tinatabingan ang nararamdaman. Kung ganoon po, mahusay talaga. Sagot niya, matagal ko na rin siyang namimiss. Unti-unti, naging karaniwan na lang sa kanilang ganitong klase ng usapan. Mga salitang dati hindi na kailanman iisipin na bibigkasin sa harap ng biyenan. Isang tanghali, nag-iisa si Mara sa kwarto. Mabigat ang pakiramdam niya. Parang may apoy na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang ilihis ang isip, aliwin ang sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, ay biglang bumukas ang pinto. Napabalikwas siya sa gulat. Agad niyang hinilang kumot at tinakip sa katawan. May kailangan po ba kayo? Tanong niya, pilit na kalmado. Pasensya na, sagot ni Papa Wenry.
Akala ko wala ka rito. Saglit itong tumigil bago magsalita muli. Ipagpatuloy mo na lang. Dagdag nito bago tuluyang isara ang pinto. Nawala ang anumang sigla kay Mara. Hiyang-hiya siya sa sarili niya. Maya-maya'y lumabas siya ng kwarto at sabay silang kumain. Parang walang nangyari. Mahirap sigurong mag-isa, no? Bigkas ni Papa Wenry habang kumakain. Hindi naman po. Maikling sagot ni Mara. May inaya ang matanda, ngunit tumanggi siya. Sa isip niya, bumalik ang mukha ng asawa. Ilang ulit niyang pinili ang umiwas. 3 beses man niyang tinanggihan, tila hindi pa rin sapat ang distansyang nilikha niya. Dumating ang gabing iyon. Kagagaling lang ni Mara sa paliligo. At mula pa kaninang umaga hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam sa katawan niya. Isasara pa lang niya ang pinto nang biglang pumasok si Papa Wenry. Ano po ang ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong. Tabi lang sana. Sagot nito. Pwede ba? Sa mga sandaling iyon, parang may puweres ang humilis sa kanya upang pumayag. Hindi niya alam kung paano, pero nauwi silang magkatabi sa kama. Walang ilang sa simula. Sa halip, may kakaibang pamilyaridad. Parang ang katabi niya ay ang lalaking matagal na niyang inaasam makapiling. Saglit siyang nakatulog. Nagising siya sa banayad na haplos. Dahil sa mga nararamdamang naipon mula pa kanina, mas lalo pa itong tumindi. Sa isip niya, asawa niya ang kasama niya. Madilim ang paligid, hindi niya pinigilan ang sarili. At sa pagitan ng pagkalito at pananabik, tuluyan silang nadala ng sandali. Totoo ang mga sinabi ni Papa Wenry. May karanasan siya. Ngunit sa isip ni Mara, may kakaibang lakas pa rin ang asawa niyang wala roon. Gayunpaman, sa gabing iyon, napunan ang isang matagal ng kakulangan. Nang matapos ang lahat, muli silang natulog na tila walang nangyaring paglabag. Kinaumagahan, maganang kilos nilang dalawa, mingiti sa mga labi, may katahimikang puno ng kahulugan. Parang may nawala at may napalitan sa gabing lumipas. Masayang mga araw na lumilipas para kina Mara at Papa Wenry. Tahimik ang bahay. Sapat ang pera. Pera ng asawang nasa ibang bansa na araw-araw nagpapagod ng walang kaalam-alam sa tunay na nangyayari sa loob ng sarili niyang tahanan. Ngunit sa panahong iyon, walang kakaibang bigat sa dibdib ni Mara. Walang konsensya, walang pangamba. Para sa kanya, normal ang lahat. Parang walang nilabag, parang walang nagbago. Isang umaga, tumunog ang cellphone niya. Tawag iyon ng asawa. Kumusta kayo riyan? Tanong ni Wilfred. Okay ba kayo ni Papa? Wala bang masamang pakiramdam si Papa? Nang mga sandaling iyon, nasa iisang kwarto pa sila ni Papa Wenry. Katatapos lamang ng isang sandaling hindi dapat nangyari. Nasa dulo ng kamang matanda, abala sa pagbibihis. Habang si Maray nakahiga pa, kumot lamang ang takip sa katawan. Mabuti naman siya, sagot ni Mara. Malakas pa nga eh. Kaya pa sigurong mag-asawa ulit. Baka bigyan ka pa ng kapatid. Pabirong dagdag niya. Bigla siyang napalingon nang may sumabat. Hoy, huwag kang maniwala riyan. Nagulat si Mara. Papa, nandiyan ka pala. Tawag ni Wilfred sa kabilang linya. Oo anak, sagot ni Papa Wenry. Kakapasok ko lang. Narinig ko ang boses mo. Aayain ko pa nga sana si Mara na kumain na. Buti na lamang at walang kahina-hinalang nararamdaman si Wilfred. Maayos ang naging usapan ng mag-ama. Samantala, agad namang bumangon si Mara at nagbihis. Sige na, wika ni Wilfred bago ibaba ang tawag. Kumain na kayo, papasok na ako sa trabaho. Ingat ka riyan ha, sagot ni Mara. Love you. Pagkatapos ng tawag, tumahimik ang paligid. Tinignan ni Mara si Papa Wenry. Pakasang inis sa muka. Bakit di ka nag-iingat? Bulong niya. Paano kung maghinala siya? Kilala ko ang anak ko. Sagot ng matanda. Buong-buong tiwala niya sa atin. Isang pagkakamali lang. Giit ni Mara. Pwedeng masira lahat ng iyon. Ngunit sa kabila ng mga paalala sa sarili, nagpatuloy ang lihim nilang ugnayan. Dahil sanay ang lahat ng magkasama sila araw-araw, walang nagduda, walang nagtanong. Isang araw, sabay silang naligo. Patapos iyon, nauna si Mara na lumabas ng banyo at doon siya napatigil.
Naroon ang kapatid ni Papa Wenry. Tita? Gulat na tanong ni Mara. Napadaan po kayo. Paano po kayo nakapasok? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, tumingin ito sa likuran niya. Napalingon din si Mara at nakita niyang palabas pa lamang ng banyo si Papa Wenry. Ate, bakit nandito ka? Tanong ng matanda. Sabay ba kayong naligo? Diretsahang tanong ng kapatid. Salita ng tingin sa kanilang dalawa. Napatawa namang bahagya si Mara. Pilit na kalmado. Tita naman, sabi niya. Paano mo naman nasabi yun? Kakalabas ko lang saka lang pumasok si Papa. Kinuha ko lang yung naiwan kong singsing. Dugtong pa ni Papa Wenry. Sandaling tumahimik ang babae, bago tuluyang tumango. Mukhang naniwala. Sige, sabi nito. Akala ko lang kasi. Bakit po ba kayo nandito? Tanong ni Mara, pilit na binabago ang usapan. At sa sandaling iyon, muling nakaiwas ang lihim. Ngunit lalong naging mas mapanganib. Ipinaliwanag ng babae ang tunay na dahilan ng pagpunta niya. Makikiusap sana ako. Wika ng kapatid ni Papa Wenry. 5,000 lang. Hindi pa nagpapadalang pamangkin mo. Kaya wala pang maipambayad sa kuryente. Hindi pa nakakasagot si Mara nang magsalita si Papa Wenry. Mara, bigyan mo na. Mariin niyang sabi. Nag-alinlangan siya. Ayaw sana niya. Pero dahil malinaw na utos iyon, wala na siyang nagawa kundi kunin ng pera at iabot sa babae. Salamat, sabi ng kapatid. Bakas ang ginhawa. Pakikumusta na lang ako kay Wilfred. Matapos makuha ang kailangan, agad itong umalis. Pagkasara ng pinto, hindi napigilan ni Mara ang pagkainis. Bakit mo naman pinautang? Reklamo niya. May utang pa nga yan sa amin ni Wilfred 10,000. Hanggang ngayon di pa rin binabayaran. Kilala ko ang kapatid ko. Sagot ni Papa Wenry. Mahilig yun sa chismis. Sa tingin pa lang niya kanina, may hinala na yan. Hayaan mo na para tumahimik. Labag man sa loob, pinili na lamang ni Mara na manahimik. 2 taon ang kontrata ng asawa niya sa ibang bansa. At 2 taon din silang dalawa lamang ni Papa Wenry ang magkasama sa bahay. Sa sobrang pagiging kampante, hindi niya agad na malaya ng malaking pagkakamaling unti-unting humahabol sa kanya. Hanggang sa isang araw, nalaman niya ang katotohanan. Siya ay buntis. Plano sana nilang mag-asawa na magkaanak pag-uwi ni Wilfred para sana may bubuo sa kanilang pagsasama. Ngunit ang nangyari, ibang lalaki ang ama ng dinadala niya. Tahimik sana ang lahat kung hindi lamang siya nagpasya na mag-test. 2 buwan na siyang delayed. Nang makita niya ang resulta, malinaw ang sagot. Positibo. Bumigat ang dibdib niya. Alam niyang hindi iyon maitatago habang lumalaki ang kanyang tiyan. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Papa Wenry. Halatang balisa. Bakit ako tinatanong mo? Iritableng sagot ni Mara. Mag-isip ka. Pwede mong sabihin kay Wilfred na nabuntis ka ng iba. Suhestyon ng matanda. Ano? Singhal niya. Sa ganon, ako lang lalabas sa masama. Ikaw, mananatiling mabuting ama sa paningin niya. Gusto mo bang sabihin natin sa kanyang totoo? Balik tanong ni Papa Wenry. Napahawak na lamang si Mara sa ulo. Pakiramdam niya isasabog niya siya sa stress. Lumipas ang mga linggo, ngunit wala pa rin silang lakas ng loob na aminin ang katotohanan. Dumating ang Pasko. Tahimik ang bahay. Silang dalawa lang ni Papa Wenry. Kapansin-pansin na rin ang paglaki ng tiyan ni Mara. Kaya maluluwag na damit na ang suot niya upang hindi agad mapansin. Sinubukan niyang tawagan si Wilfred. Ngunit walang sumasagot. Baka busy lang. Sabi ni Papa Wenry. Pasko malamang nag-o-overtime. Maraming tao ngayon. Nagpadala na lamang siya ng mensahe. Bati ng maligayang Pasko. At pakiusap na tumawag kapag libre na. Napansin ni Wilfred na tila tumataba siya. Ngunit sa kabutihang palad, hindi nito inisip ang mas malalim na dahilan. At sa katahimikan ng gabing iyon, lalong bumigat ang lihim na matagal na niyang dapat nabunyag. Abala sina Mara at Papa Wenry sa pagkain ng hapunan. Tahimik ang bahay. Walang senyalis na may darating. Kaya naman pareho silang napalingon nang biglang bumukas ang pinto. Walang katok. Walang pasabi. Pumasok si Wilfred.
pagbitbit ng kanyang mga gamit. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Halos hindi lumalabas ang boses. Hindi agad sumagot si Wilfred. Nakatayo lang siya roon. Tila sinusuri ang buong paligid. Hanggang sa bumaba ang tingin niya. Diretso sa tiyan ni Mara. Unti-unting naglaho ang ngiti sa kanyang muka. Napalitan ng pagtataka at panlalamig. Napaatrasa na si Mara. Ngunit mabilis ang pangyayari. Inabot ni Wilfred ang kanyang tiyan. Ramdam na ramdam niyang umbok. O, buntis ka? Halos di makapaniwalang tanong niya. Nanginginig ang tinig. Napatigil si Mara. Parang may humawak sa kanyang lalamunan. Takot, gulat at kaba ng pumuno sa kanya. Wala siyang masabi, ni isang salita. Lalong nagdilim ang mukha ni Wilfred. Sumagot ka! Sigaw niya. Kanino yan? Bago pa makapagsalita si Mara, biglang nagsalita si Papa Wenry. Patawarin mo ko anak, sabi nito. May halong lungkot ang boses. Gusto ko sanang sabihin sa'yo noon pa, pero humiling siya ng panahon, kaya hinayaan ko muna. Umuwi ka na lang dito na buntis na siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mara. Hindi iyon ang plano. Hindi iyon ang napag-usapan. May balak pa sana siyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa isang iglap, naagaw ng pagkakataon. Hindi na nakinig si Wilfred. Sa tindi ng galit at sakit, itinuro niya ang pinto. Lumayas ka. Malamig niyang sabi. Ayokong makita ka pa. Walang pagkakataong magpaliwanag. Walang tanong pa. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Siya lang ang pinalayas. Ang ama ni Wilfred ay nanatili. Tila walang kasalanan. Mula noon, isinara ni Wilfred ang kanyang puso. Sa paningin niya, kasinungalingan na lamang bawat salitang maaaring sabihin ni Mara. Wala siyang mapuntahan. Tinanggihan siya ng sariling pamilya. Nahihiya, galit at dismayado sa kanyang ginawa. Ilang linggo siyang palaboy. Walang permanenteng matuluyan. Sa huli, naawa ang kanyang kapatid at pinayagan siyang tumira. Ngunit malinaw ang hangganan. Hanggang mga nakalang ha, sabi nito. Tinanggap niya yon. Wala naman na siyang karapatang magreklamo. Nilunod niya ang sarili sa tukso. At ngayon, wala na siyang natira. Lahat ng masasakit na salita, tinanggap niya. Dahil alam niyang totoo ang mga iyon. Lumipas ang mga buwan at dumating ang araw ng panganganak. Isinilang kanyang anak. Bunga ng kasalanang siya mismo ang pumili. Ngunit isang buwan pa lamang nakalipas, pinaalis na rin siya ng kapatid. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Alam niyang mali siya. Kalaunan, nabalitaan niyang may bagong asawa na si Wilfred at tuluyan na itong lumayo. Si Mara naman ay naiwan. Patuloy na lumalaban sa araw-araw na hirap. Buhay na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Isa lang ang hiling niya, na sana, balang araw, mapatawad siya ng lalaking minsan niyang minahal. Kahit hindi na sila magkita, kahit hindi na sila magsama. Iyon lamang ang dasal niya, habang tinatahak ang buhay na siya mismo ang pumili. Nagmamahal, Mara.